2 years na naming gamit tong Tapo C200 ng TP-Link. So far, ang naging issue pa lang, wala. 2 taon na yun dyan, walang patayan. Presyong 1 kyaw, may reliable camera ka na sa bahay na sobrang dali i-setup at gamitin. Isa-isahin natin lahat. Ano mga features, demo ng actual na paggamit, lahat ng meron sa camera na to. Pwedeng nakapatong lang kahit saan, pwede rin nakamount, may kasamang mounting plate para pag ikakabit sa kisame or sa dingding. Kahit saan, pwede. Walang problema sa tutok kasi 360 degrees yung kaya niya. Yung power cable na kasama, sobrang haba. Wala ring problema sa saksakan. May lagayan ng memory card. Dito na save lahat ng video. Available din for cloud storage pag magsusubscribe sa TapoCare. Pero may bayad kasi yon na monthly subscription. Ayos din yun, pero kahit wala, okay lang. I-discuss natin lahat ng features mamaya. Andito yung reset button kung kailangan i-restore factory settings. May speaker din dito sa likod kasi pwede mag two-way comms. I-demo rin natin yan mamaya. Setup, napakadali. Saksak lang yung power cable, tapos magka-connect sa Wi-Fi, download lang yung app ng Tapo, tapos gawa ng bagong account, pagka-login, add device lang, tapos goods na. May instruction manual din na pwede sundin. Ganito nga lang kaliit, andyan na lahat kasi sobrang user-friendly talaga. Pagdating sa features, malinaw yung kuha, 1080p yung resolution niya. Paggabi kahit pitch black, walang ilaw. May night mode siya kaya malinaw pa rin. May pan and tilt, pwede kontrolin yung tutok. 360 degrees yung sakop niya kaya kung tutusin, wala siyang blind spot. Pwede rin mag-save ng tutok para di mahirapan magpaling kung madalas kailangan bagu-baguhin. Yan. I-add lang as preset gaya niyan. May 4 na nakasave. So pwede yan, kunyari, kusina, sala, hagdan, entrance, parang ganon. I-add lang as viewpoint. So, tapos meron din netong patrol. May vertical, may horizontal. Ito clarification lang. Manual lang yung pag-control dito. Wala siyang option na continuous rumoronda ng ganyan. Tuwing pipindutin to, tsaka lang siya magpapatrol. Sayang, maganda rin sana kung meron yung may auto-enable to. Pero okay lang naman. Tapos ayun nga, may two-way communication siya. Pwede kausapin yung nasa camera. Di nga lang ganun kalakas yung speaker niya sa likod, pero pwede na rin. May motion detection, pwede iset yung sensitivity. Magsisend siya ng notification sa phone pag may na-detect na kahit anong movement. Etong person detection naman, specifically pang tao lang. Pag may dumaan na pusa o kunyari sasakyan, hindi niya papansinin yon. Pag tao lang yung dumaan, dun lang siya magsisend ng person detected. Ayan partida, nakamask pa ako tsaka nakakap, pero detect pa rin niya na tao yung dumaan. Mainam to pag nakatutok sa may kalsada yung camera. Kunyari sa tindahan or sa gate, maraming dumadaan na sasakyan o kahit sa loob ng bahay. Pag nakatutok sa laging may hinahangin o gumagalaw, kunyari electric fan, yan. Para hindi mayat maya mag-send ng notification. Pwede namang mamili. Pwedeng both naka-enable. Sabihin na lang niya kung motion or person detected. Kayo bahala. Pwede rin mag-define ng detection zone. Yan. For example, dito sa area na to, tao lang ang madedetect. Tapos, dito naman sa area lang na to, kahit anong gumalaw dyan, kay tao, hayop, o bagay. Kung garahe yan, pag dumating na yung sasakyan, ganun. So, dito, person detection lang naka-enable. Tapos dito, motion detection para lahat counted. Pwede i-customize sa kahit anong senaryo. Basta itong motion detection, kahit anong gumalaw. Pag itong person detection, tao lang. Pag walang nakadefine na zone, lahat yan sakop. Yun yung default. Kaya kung simpleng setup lang kailangan, hindi na kailangan iset lahat yun. May motion tracking din. Ito naman, pag naka-enable, maliban sa magsisend ng notification, automatic susundan ng camera kung ano man yung ma-detect yung gumagalaw. Pag nawala na, babalik lang siya sa default na tutok. Etong baby tracking, pag may na-detect na iyak ng baby, ganun din, magsisend siya ng notification. Both audio tsaka video, yun kasi yung nire-record niya, kaya nade-detect niya pati sound. So, sobrang useful neto sa mga nakamami o naka-daddy duties. Tinry kong umiyak ng parang baby, kaso
Wala eh. Kailangan nata totoong baby. Parang ano eh, no? Pwede rin pang paranormal activity. Pang hororan din lahat yan eh. Night mode, pag may gumalaw, tapos iyak ng baby. I-off na natin. Baka kung ano pa ma-detect niyang mga yan. Wala namang baby dito sa bahay. Mahirap na. Ano pa ba? May alarm din pala. Pag may na-detect, depende kung ano yung naka-enable na settings kanina, magwawang-wang siya ng ganyan. Tapos, iilaw. Pwedeng ilaw lang, pwedeng wang-wang lang. Tapos, pwede rin i-schedule. Kunyari, sa araw, naka-disable. Tapos, tuwing gabi lang nag-a-alarm. Either yung default na oras dyan or iset mo mismo kung anong oras eksakto. Pwede. May shortcut din naman dito para i-toggle on and off. Ayun. Sa recording naman, yun nga, either sa cloud storage or sa memory card nagsasave ng video recordings. May monthly subscription na babayaran yung cloud storage, kaya nag-memory card na lang kami. Same pa rin lahat ng features, wala namang mawawala. Nakaloop lang yung overwrite niya mag-record, so pag puno na yung memory card, mapapatungan na lang yung pinakalumang recording para tuloy-tuloy lang pag-record nung pinakabago. May dalawang recording mode, either continuous recording or detection recording. Dito sa continuous, parang yung traditional CCTV, yan, tuloy-tuloy lang yan nagre-record 24/7. Dito naman sa detection, tuwing may nade-detect, doon lang siya magre-record. Depende ulit kung ano lang yung naka-enable. Pwede din i-customize, nasa-set anong araw, anong oras. Kunyari, ganyan, pag weekends, continuous, pag weekdays, detection lang, or iba sa umaga, iba sa gabi. Pwede rin pala nakapatay yung recording sa ganitong oras. Hindi masasave yung video pag ganyan. Ikaw bahala. Pwedeng one to sawa, continuous lahat, or detection mode lahat. Syempre, doon na lang papasok yung capacity ng memory card. Mas maraming nire-record, mas madali mapupuno. Etong sa amin, 32 gig lang nakalagay. Abot na rin isang buwan yung kaya masave. Pero naka-detection mode lang kasi kami. So far, sapat na sa amin yung hanggang 30 days ago, kaya pa ma-check. Na-try na namin dati, naka-continuous recording lahat. Hanggang 6 to 7 days ago lang yung kaya niya ma-save sa 32 gig. So, kung 64 gig na memory card, di doble nun. Tapos, hanggang 512 gig. Yun na yung maximum na pwedeng isalpak dito. Kung may i-replay or i-view yung past recordings, dito lang din. May mga thumbnails dyan na pampadali maghanap. Kaya rin kami naka-detection mode lang kasi yun lang naman crucial para sa amin. Pag may ganap, dun lang may naka-record. Hindi hirap maghanap kung may kailangan balikan. Siyempre, kung continuous recordings, lahat yan naka-blue. So, pag may hahanapin, scan mo lahat yon. Pero, yung iba, siguro, mas kailangan yon. Lalo na kung sa business, di ba? Yung lahat dapat naka-record. Pwede i-replay. May iba pang mga settings. Pwede palitan ng resolution, i-on or i-off yung LED niya para siguro mas discreet. Mga anik-anik na lang. Ito yung pag mag-screenshot, tapos ito pag mag-record ng kopya ng video sa phone. Kunyari may gusto kang i-send na clip or may i-upload ka sa social media. Ito para i-on off, pwede rin patayin yung camera kung kailangan. Yung app, maliban sa phone, pwede rin sa computer. Pag Mac, download lang din sa App Store. Pag PC, wala pang desktop version, pang Windows. Pero pwedeng BlueStacks or Nox. Tapos, download na lang sa Play Store. Hopefully, maglabas din sila pero sa time ng video na to, so far wala pa. Ayun, sobrang ayos na ng presyo nito para sa added security sa bahay. Yung brand na TP-Link, matagal na rin naman yan sa industry ng networking devices. Entry level pero loaded na ng mga essential features na kailangan para sa isang security cam. Mababantayan pamilya natin sa bahay, protection pa kung may gagawa ng kalokohan. Minsan kahit makita lang na may camera, sapat ng pambugaw para mag-alangan. Pero kung magtangka pa rin, huli ka balbon sa video ang kawatan. Kahit mumu pa yan.